Hello and what's up mga kapitbahay? Welcome back na naman dito sa home lab natin. Ayan mga kapitbahay, sa wakas nakuha na rin natin yung ating Microtech Hex na kinuha natin. Binili natin dun sa tropa nating IT. Sir, shoutout pala dyan sa'yo no, kung mapanood mo to. Ito, gamit dati ito ni Sir kasi yung temporary niya na gamit kasi dahil nga yung office nila is nag-upgrade ng internet. Lahat ng switch na pinagpapalitan nito kasi mga switch nila before is puro lahat Cisco na 10x100 lang. So, nag-upgrade sila ng internet na gigabit. Lahat ng devices nila pinagpapalitan. So, nag-decide siya na hindi na niya gagamitin to. Ang ginamit na niya is pumili na siya ng pfSense firewall. Okay, hindi na siya nakaganito. Ayan, pang malakasan na, pang maramihan na talaga. Kaya, binenta niya to sa akin. Hiningi ko sa kanya. Sabi niya, bibiling ko na lang ng mas mura kasi doon sa original price na nasa 3.7 something. Ayan, sa ngayon, ang existing setup ko dito sa bahay is pfSense. So, ang reason bakit ko papalitan nito kasi nga, ang gamit ko lang naman dito is dual one, tapos yung VLAN ko, tapos yung CCTV ko, tapos yung PVPoE ko na 4 na kapitbahay ko nakakonect dito sa pfSense. Kaya, medyo malakas siya sa kuryente. Kaya, papalitan ko kasi itong pfSense ko na to is buong PC to na i5 to na PC na 3rd gen, medyo malakas to sa kuryente, kaya masakit sa bulsa. Kaya nag-decide ako na bumili ng ganito. Matagal ko na talaga to balak na palitan kasi wala ako kasing makita na mura. Alam nyo naman, budget meal. Kaya eto, naalala ko yung isa nating kapitbahay na IT na in-upgrade natin. Yan, binenta niya sa akin to ng mas murang halaga. Kaya papalitan na natin to. Yan. Ang gagawin natin ngayon is i-configure natin to from the scratch. Tapos i-enable natin yung dual one connection, tapos papaganahin natin yung internet kasi importante kasi yung internet ko kasi mamaya may pasok na naman yung misis ko at saka yung kapitbahay ko. So hindi muna natin sila ililimit. Next video na lang ang paggawa ng kung paano mag-PPPoE. Ang i-configure lang talaga natin muna ngayon para maparan lang is mag-create tayo ng VLAN papunta dito sa switch natin, tapos papaganahin natin tong dalawang one connection na to. Ito yung backup natin. Ayan. So, wala siyang internet dahil walang signal. Ayan. Wait lang. Off muna natin. Ayan. Yan yung internet natin. Actually, nasa taas siya nakalagay. Binaba ko lang ngayon para maipakita ko sa inyo na yan yung ating dual one connection. Alright? Let's go. Samahan niyo ako. I-configure natin to para mapalitan na natin to. Para tumipid naman yung kuryente natin. Papaganahin natin is VLAN. Lalagyan natin ng IP. So, isusunod natin yung IP na dito sa Cisco ko. Yung Cisco ko na to is yung IP talaga nito is galing dito. Is 172.16.50.0 yung network. So, ipaparehas natin to para magamit natin yung Cisco na to para mapagana na natin yung internet saka dual one connection para magkaroon na mamaya ng internet yung misis ko kapag trabaho na siya at saka yung kapitbahay natin. So, swerte mo na ngayon ng ilang araw yung kapitbahay natin kasi full speed yung internet nila. Kasi yung internet ko is up to 300. So, stable siya. 300 Mbps yung nakukuha niya. Upload and download. So, binigyan ko kasi sila ng tag 50. Ang binabayaran nila is medyo maliit lang. Kaya, sa monthly ko, 400 na lang yung binabayaran ko. Sila na nagbabayad ng iba kasi nakikishare sila. Kaya yun. Kaya let's go. I-configure natin to para mapaganan natin dito sa Cisco natin sa VLAN, tapos dual one connection at saka internet. Alright? Let's go. Stay tuned mga kapitbahay kasi meron nagtanong nito sa akin na kung paano nga ba to i-connect sa TP-Link na switch na Umada. Ayan. Meron akong video na ito. Hindi ko pa na-edit. I-upload ko na lang kung sino mauna ko ma-edit. Kaya stay tuned mga kapitbahay. Tingnan na lang nyo kung paano. Let's go. Explore natin to para malaman din nyo kung paano. Kung kapag gusto nyo magpalit or gusto nyo mag-configure nito, may familiarize na kayo. So, ang configuration nito mga kapitbahay, straight. As in, ikaw talaga ang gagawa. Actually, kung pag kinonfigure mo to is meron na tong configuration na default. So, ang gagawin natin, i-reset natin para ma-configure natin ng sarili natin. Okay? Madali lang to i-configure mga kapitbahay. Kapag na kabisado mo to, basic lang din. Halos parehas lang lahat as long as na familiar ka sa network or sa mga security or something. Almost the same lang po yan. Nagkakaiba lang sila ng mukha at saka kung saan pupunta or saka paano gagawin. Pero almost the same lang din yung concept niya. Nag-iba lang yung ano ba tawag doon? Basta, yun na yun. Kaya let's go. Configure natin para
mapagana natin dito para magkaroon na tayo ng internet. Alright, kasi nakapatay na tong PFSense ko kanina, pinatay ko na, sinabihan ko na yung kapitbahay ko na wala mo na internet, i-configure ko pa. At saka full speed muna sila. Hindi muna natin i-configure yung PVPoE server. Next video na po yun, kaya stay tuned. Alright, let's go, punta tayo dun sa PC natin. Ayan mga kapitbahay, kung inyong mapapansin, di ba may internet ako? Ayan, may internet ako. Pag nag-browse ka, ayan, YouTube, ayan. Pag nag-internet ako, may internet na ako, di ba? Pero, yung PFSense ko is ano yan, wala pang config. From the scratch, yan po yung sinasabi ko na default IP niya kapag bago ka. Yan yung default configuration na IP kapag i-access mo siya. Alright? So, ang gagawin natin ngayon, i-reset natin siya para masunod natin yung pinakagusto nating configuration. Okay? Kung yung mapapansin dyan sa status niya, oh, yan oh, nagbi-blink na yung ilaw, tapos lahat ng ilaw sa Cisco ko is stable niya. Ibig sabihin, mayroon na siyang internet, may traffic na siyang dumadaan. So, let's go. Kukonfigure na natin. Siyempre, gamit natin Winbox. Ayan. Gamitin natin to, yung Winbox na bago, yung beta. Ayan. Kanyang mapapansin. Nandiyan na siya agad. Na-detect na siya agad. Click mo lang yung IP. Ayan. Wala pa pong password dyan pag una. So, pag kinonek mo yan, may lalabas yan dyan. Ayan, kanyang mapapansin. Router OS default configuration. Yan. Yan po yung default configuration niya. So, dahil nga may sarili tayong configuration, ang gagawin natin is remove configuration natin. Yan. Kapag na-remove mo yan, automatic, kanyang mapapansin, magre-restart si Microtech. Yan. Hintayin lang muna natin na mag-restart. Kapag tumunog na, ayan, nag-restart na po siya. So, nawala na po siya. Close natin yan. Refresh natin. Ayan, nakita na siya. Kung nyo mapapansin, wala na siyang IP. Ayan, 00 na. So, dito tayo sa MAC address. Connect natin. Ayan. Okay. So, ayan na siya. Ito na po siya. Kung nyo mapapansin, kapag pumunta ka dyan, ayan, wala na siyang configuration. Ayan. So, ang gagawin natin, ayan, kung nyo mapapansin, R. Ayan, R. Ibig sabihin yan, running kapag may R. Diba? Napakaganda. Kapag babaguhin natin yung pangalan para ma-identify natin nasa sa inyo po yun kung paano nyo babaguhin. Baguhin natin ito, double click mo lang 1 PLDT. Ayan. Apply. Okay. Tapos etong 2, ayan, running po yan kanya mo mapapansin, no? May traffic na dumadaan. Gagawin natin tong 1 globe. Ayan. Apply. Tapos okay. Right. Ayan, kung nyo papansin, wala na tayong internet, diba? Kasi na-delete na natin yung configuration. Ayan, wala na tayong internet, kung nyo papansin. Kapag nagpunta ka rito sa terminal, wala pang password, ay lagyan mo natin password. Mamaya na lang. Dito na lang tayo. CMD, ping. Diba wala tayong internet? Kasi nga, dinelete natin. So, bago ang lahat, kung uunahin muna natin is, lalagyan muna natin ng IP to. Itong LAN port natin. Ayan. Ito yung pinaka-LAN port natin. Lalagyan natin. Apply mo lang. Tapos, okay. Ito mga kapitbahay, yung natitira na to, pwede mo tong pagsamahin. Ito kasi yung kagandahan dito sa Microtech. Itong port na to, may pwede mong pagsamahin niya na magiging isa lang siya. Ayan. Magiging isang LAN port lang siya. Ang gagawin mo lang is punta ka lang dito sa bridge. Yan. Create ka lang ng bridge. Tapos, kumari, LAN bridge, lagay mo dyan. Tapos, i-add mo lang sila lahat. So, next video na po yan. So, ang importante lang ngayon, mapagana muna natin to lahat para magkaroon ng internet saka gumana yung villa natin. Okay? So, add mo lang ports dyan, automatic magkakaroon na siya ng bridge. Tapos, doon ka maglalagay sa bridge na ginawa mo ng LAN IP mo. So, sa ngayon, di muna natin gagalawin tong dalawa na to. Okay? At saka ang kagandahan pa dito mga kapitbahay, dito sa Microtech na to, pwede ka mag-create ng VLAN through every port na to. Ayan. So, next video na lang din yan. Abangan na lang po nyo kung paano mag-create ng VLAN kahit wala kang managed switch. Ayan. Yan po pala ang pinaka-term. Pwede ka mag-VLAN dito sa Microtech kahit wala kang managed switch. Pwedeng-pwede po dito. Pero dun sa PFSense po, sa mga latest version, meron na rin ganito. Nilagyan na rin ng ganito. Tapos, kung nyo mapapansin, may VXLAN na rin siya. Ayan, may VLAN. So, kung hindi nyo alam kung paano yung VXLAN, comment down below. At saka kung ano yung pinagkaiba nila sa VLAN.
pero masisearch mo naman yan sa Google, malalaman mo agad difference between VXVLAN at saka VLAN. Alright? Basic. Ayan. Tapos ngayon, mga kapitbahay, dito sa interfaces, na-edit na natin. So, gagawa tayo ng video niyan, yung paano mag-VLAN kahit wala kang, tama-tama, meron tayong unmanaged switch dito. Mag-create ka ng VLAN dito kahit wala kang managed switch. Pwedeng-pwede po dito. Alright? Stay tuned, mga kapitbahay. So, let's go. Back to the video. Lalagyan muna natin to ng IP para magkaroon tayo ng IP. Ayan. Punta ka dito sa interface. Ayan. Ito yung lalagyan natin ng IP. Yung LAN natin. So, punta ka lang dito sa IP, tapos addresses. Ayan. Tapos add natin. So, ang IP natin is 12 ayan, /24. Ayan, 24. Etong, comment pala to, mali. Copy. Dito dapat yan. Ayan, yung comment, LAN IP. Tapos, etong network, kahit wag mo na galawin yan, once na in-apply mo yan, magkakaroon yan. So, interface, siyempre sa LAN dapat yan. Ayan. Tapos, apply. Ayan, ganyan papansin, lumabas na siya. Okay mo lang. Ayan. Alright. So, may IP na siya. So, ano ang susunod? Ang gagawin natin is, lalagyan natin siyempre ng DHCP, yung LAN na to, para lahat ng device na magko-connect dito, magkakaroon siya ng IP. So, paano? IP, punta ka lang dito sa IP, tapos punta ka dito sa DHCP server. Yan, DHCP, pwede ka mag-new, pero mas okay, punta ka dito sa action. DHCP setup. Yan, click mo yan, para hindi ka na mahirapan. Yan, select mo yung interface mo. Eto, syempre, yung Ether 3, yung LAN. Tapos, next mo lang. Yan. Tapos, yung address, yan. Next mo lang. Okay, yung gateway mo is 50.1, syempre, yun yung pinaka-IP ng Microtech natin. Next mo, tapos, yung DHCP pool, ayan. So, from 50.2 to 50.254, yan yung available IP na pwede niyang ibigay dun sa mga client na magko-connect dito sa network natin. Alright, so, next mo lang, yung DNS, pwede mo siyang add, pwede mo siyang mamaya mo na i-add para okay. Okay? So, next, tapos, list time. So, ito yung list time, kung hindi nyo matatanong, yung list time, ito yung kung gaano katagal na i-renew ni server. Kumari, nag-connect ako, binigyan ako ng IP na 50.200. So, after, ilan ba to? 10 hours? 10 hours ba to? 10 minutes, kapag hindi ako nag-reconnect, ibibigay na niya sa iba yan. May expire yung list time mo. Ano nga ba tagal yung list time? Upa. Ayan. Parang, uupa ako ng IP sa'yo, tapos pag nag-expired, magre-reconnect lang. Parang, i-renew. Parang ganon. Yan yung list, di ba? Next mo lang. Tapos, automatic, ayan. Ayan. May IP ka na. May DHCP server ka na. Tapos, may DHCP server ka na, tapos may list time. Ayan, kung yung mapapansin, sino ba to? Si Liz. Ayan, binigyan na niya ako ng IP. So, kapag nag-IP config ka, CMD, IP config, ayan, binigyan na niya ako ng IP. So, 50.254 ang binigay niya sa PC ko na to. Ayan, kung yung mapapansin. Ayan. Pero, wala pa pong internet yan. Kung yung mapapansin, kapag Chrome tayo, Chrome. Kung nag-Chrome tayo, ayan. Kung wala pang internet, di ba? Connect to the internet. So, ang gagawin natin, ayan. Normal lang po yan na nagre-reconnect. Yan, kung nyo mapapansin, nabasa agad ng Winbox. So, IP na tayo, tapos wala pa ring password. Connect. Ayan, kung nyo mapapansin, meron na siya. Ayan, pero wala pa siyang internet. Ano nga ba ang gagawin natin? Ang gagawin natin is, pupunta ka ulit sa IP, kasi nga, pagdating dito sa interface, etong one na to, yung dalawa, wala pa siyang IP at saka wala pa siyang route. Ayan, wala pa siyang route. Siya na ba yan? Wala pa siyang route. Ayan o. So, wala pa tayong internet. Ang gagawin muna natin is, ang importante ulit, kailangan muna natin palitan yung identity, which is yung pinaka-host name ng router natin. Tapos, papalitan natin yung user kasi recommended ni Microtech na huwag gamitin yung admin account mismo para in case ma-hack or may something, safe ka. So, ang gagawin natin, gagawa tayo ng sarili nating user para pang login dito. Punta ka lang dito, system, post users, yan. Ay, palitan muna natin yung hostname. Punta ka dito sa identity. Ayan. So, lagay natin kapitbahay. Kapitbahay. So, apply mo lang yan. Okay. Yun yung papansin, nagbago na rito sa taas. Yan o. Diba, nagbago na.
kapitbahay. So, yung user, papalitan muna natin. User, yan. Yan, kung yung papansin, ito yung gamit natin, admin, walang password. Create tayo yung new. Yan. Marvin. Tapos, user, lagay natin kapit bahay. Tapos, syempre, yung group pool para pwede ka makapag edit or pwede ka makapaggawa ng kahit anong gusto mo. Password, lagyan natin password. Yan, tapos apply. Tapos okay. So, kapag naka-create ka na, pwede mo nang i-delete tong admin para safe. Ayan. Delete natin. Ayan. Tapos, ang gagawin natin is, ila-log out natin. Alright. Close natin yan. Yan. Open ulit natin. Ayan na siya. So, identity is kapitbahay, yung IP is yan. So, kapitbahay na yung username natin. Kapitbahay. Tapos yung password natin. Yan, tapos connect mo lang. Alright, so ayan na siya. Okay, so ang gagawin natin ngayon, gagawa tayo ng rule para magkaroon na tayo ng internet. So, bago yan, magpiping muna tayo dito. Ping 8.8. Ayan. O, diba? Wala pa. So, magpiping tayo niyan dito sa loob niya mismo para malaman natin kapag nagkaroon na tayo ng internet. Tapos, magpiping din tayo ping google.com. Ayan. So, wala pa, diba? Ayan. So, para magkaroon tayo ng internet, punta ka lang dito sa IP. Tapos, pwede mong static. Kunwari, naka-public IP ka or naka-business LAN ka. Pwede ka rito. New, tapos static public IP. Parang nagko-configure ka lang din ng basic IP addresses sa isang client, pero kailangan nakaselect kung saan siya dyan. Alright? So, sa ngayon, ang gagawin natin is DHCP lang. Ang gagawin natin is, dahil nga naka-residential lang naman tayo, IP, tapos DHCP client. Ayan. So, new lang tayo. New, tapos comment, 1 PLDT IP. Ayan. So, select mo yung interface. Siyempre, 1 PLDT. Ayan. Tapos, yan. Default mo lang. Tapos, i-apply mo yan. Tapos, okay. Yan. Nagkaroon na siya ng IP. Yan. Nagkaroon na rin siya ng internet. Ayan, no. May internet na siya. Pero, kung inyong mapapansin, sa loob lang po yan ng Microtech may internet. Pero, pagdating dito sa PC ko, wala pa rin, di ba? Alright. So, gagawin muna natin, add ulit natin si Globe. Ayan. So, Globe IP. So, ayan, ito, si Globe. Tapos, apply mo lang. Ayan. Ganyan mo mapapansin. Searching. Ayan, binigyan na rin siya ng IP. So, ayan yung IP ni Globe natin. So, ready na po lahat yan. Kung yung mapapansin. Pwede mo siyang, automatic, kapag inad mo siya dyan, naka-fail over na po yan. Ang gagawin mo lang is, punta ka lang dyan sa advanced, etong default route distance. Ano nga ba ibig sabihin ng default route distance? So, etong distance, kung sino yung pinaka higher, saan ba? O sino yung pinaka mababa, yan yung magiging priority. So, na-explain ko na before yan. Yung mapansin, di ba, may internet na siya. Yan, may internet na siya. Pero sa loob pa lang yan. Pero pagdating dito sa PC ko, wala pa. Yan. Distance, ito yung distance kung sino ang gusto mo maging priority na internet. Na kunwari, congested siya, lilipat siya sa kabila. Or, so si PLDT ang gawin nating 1. Yan. Tapos si Globe, gagawin nating distance is 2. Apply. Yan. Kaya mapapansin, kapag pumunta ka dito sa interface, yan. Yan. Kaya mapapansin, yung traffic, nasa PLDT. Ayan. Alright, nasa PLDT. Automatic po, naka-load balance po yan or naka-failover po yan. Yan po yung kagandahan na itong Microtech na to. Once na nag-add ka, automatic, pag pinalitan mo yung distance, automatic nag-failover siya. Ayan, so ganun po siya. Tapos, dito naman, nandito na yung 1 IP natin, pero wala pa tayong internet. Okay? So, ang gagawin natin para magkaroon tayo ng internet, punta tayo dito. Sa rules, firewall, tapos punta tayo dito sa NAT. Ayan, NAT. Tapos add tayo. So, dito sa chain, kailangan make sure nyo na
source NAT. Ayan, source NAT. Tapos dito sa out interface, ayan, C1 PLDT. Ayan, tapos punta ka dito sa action. Tapos syempre, yung action dapat dito, masquerade. Ayan, tapos apply. Tapos okay. Ayan, may internet na si PLDT. Kung nyo mapapansin. Ayan, pag nag-ping ka, di ba? May internet na. So, para magkaroon din ng internet si Globe, same lang din gagawin mo. Lagyan na lang din natin ng NAT. Ayan. So, advance, source NAT para kay Globe. Tapos, out interface. Punta tayo rito. Ay, mali. Ito, out interface, kailangan si Globe naman. Ayan. Okay. Ayan. Ibig sabihin, lahat sila may internet na po yan. Okay? So, kung nyo mapapansin, may internet na rito sa loob. May traffic na rin na dumadaan. Ayan. So, kapag nag-ping ka, ayan. Diba? So, liitan natin. Liitan natin to para makita natin to. Kung nyo mapapansin. Ayan, may internet, diba? Ayan. So, may traffic, may internet dito. Okay si DHCP client. So, ang gagawin natin is, punta tayo dito sa IP. Punta tayo dito sa DHCP server. Ayan. Ayan o, nandito siya. DHCP LAN. Punta tayo sa IP, tapos sa route. Automatic, magbibigay po yan ng route. Ayan o. Binigyan na tayo ng route kapag sinetup natin yung DHCP. Pero kunyari, naka-static public IP ka, mag-new route ka rito para makapag-static route ka. Napakadali lang. Ligahin lang po niyan. Ayan, ganyan lang ng setup niyan. Okay? So, basic. Ayan, may internet na. So, pwede na magtrabaho mamaya. So, ang gagawin muna natin ngayon is mag-create tayo ng VLAN dito sa ano natin. Kasi, yung Cisco natin, kung nyo mapapansin, ito yung Cisco natin eh. Ayan. Ayan. Ito yung Cisco natin. Tapos, enable. Tapos, password natin. Ay. Ayan. Kung nyo mapapansin dito sa Cisco natin, show VLAN. Ayan, show VLAN brief. Ayan. Kung nyo papansin, VLAN 10, VLAN 20. So, yan yung mga interface na nakapaloob. Tapos, nakatrunk yung ating pinaka-port sa baba. Show trunk. Interface trunk. Ayan. So, yung trunk natin is yung ito. Gigabit 01. So, tingnan mo. Allowed lahat. Okay? So, let's go. So, configure natin yung VLAN ay sa MikroTik natin. Yung mapapansin, stable na. May internet na tayo. Naka-dual WAN na. So, kung yung mapapansin, kapag pumunta tayo dito sa DHCP client, ayan, eto. Kung yung mapapansin, ayan. Ang gagawin natin is, i-disable natin yung CPLDT. Tingnan nyo pansinin nyo. Pag disable natin yan, automatic lilipat kay Globe. Kung nag-time out, diba? Wait lang, wala tayong internet si Globe. Ayan mga kapitbahay, kaya pala wala internet si Globe kasi dito kanina sa IP, firewall, dito sa NAT, etong NAT, dito sa action, hindi naka-masquerade, naka-accept. Okay? So ngayon, may internet na si Globe. Okay? Testing natin ngayon, i-disable natin to si Globe. Ayan, kanya mapapansin mga kapitbahay. Dito, ayan, kung yung papansin, may internet tayo, di ba? Dito sa PC, mayroon. Ayan. Dito sa MikroTik sa loob, mayroon. Kung nyo papansin, yung traffic, nandito siya kay PLDT. Ayan. So, naka-0, minsan pumapalo kay Globe, pero halos lahat na kay PLDT. Kasi nga, yung naka-1. Okay? Tapos si Globe, naka-2. Alright? Tapos, ang gagawin natin ngayon, i-disable natin to sa PLDT. Tingnan nyo, pansinin nyo kung lilipat. Disable. Ayan. Ayan. Naputol ng saglit. Ayan. Kung nyo mapapansin, naputol ng konti dito sa PC ko.
dito sa Microtech, naputol din pero bumalik agad. Ayan. Tapos kung yung mapapansin yung traffic dito sa taas, lumipat na siya kay Globe. Ayan. Tingnan natin mag-browse. Medyo mabagal lang tong Globe ko kasi nasa baba. Mabilis to kapag nasa taas. Ayan. Ayan. O, di ba mayroon? Okay. So, ayan. Kung yung mapapansin, may internet na siya. So, safe na siya. Lahat ng connected dito ngayon sa kapitbahay ko at saka yung PC ng misis ko is may internet na. So, kung inyo mapapansin, naka-disable si PLDT. Ayan o, disable. Naka-gray siya. Ang gagawin natin, i-enable natin. Titignan natin kung babalik siya. Enable. Ayan. Kung inyo mapapansin yung traffic. Ayan. Ito sa taas. Ayan. Nawala na yung traffic sa Globe. Ayan. Pero, nandito pa rin siya kay PLDT. Bumalik na siya. Ayan. Automatic na po siya. Nag-fill over na siya. Kaya, wala na tayong magiging problema. Kasi kapag nasa meeting yung misis ko, hindi na mapuputol yung calls. Magcha-choppy lang siya ng konti kasi medyo mabagal tong Globe. Pero kapag yung Globe ko na to, kapag nasa taas to ng second floor, mabilis to, umaabot to ng 10 MB. So kapag siya lang ang gagamit, automatic, stable naman yung calls, stable yung video, mapuputol ng konti, like seconds lang pero babalik agad kasi nga nag-fail over. Tapos, maraming configuration dito si Microtech na pwede mong i-combine. Hindi ko pa na-try yun na pwede mo siyang i-combine pero hindi ko pa na-try kung gagana, no? I-combine mo sila or ilo-load balance mo sila para hindi mahirapan yung isa. Pwede mo rin siyang i-segregate like sa itong bilan, itong internet na gagamitin niya, itong bilan, itong internet yung gagamitin niya. Napakadami po ng features ni Microtech. Kung gusto mo talaga na maging expert dito sa Microtech, marami pong training na nagbibigay dito sa Pilipinas, Microtech certification para magiging familiar ka. Kasi sa Microtech kasi ginagamit talaga ito ng mga ISP providers. Kasi the best sila pagdating sa bandwidth management, VLAN management, at saka etong importante dyan, VX VLAN. Yan. VX VLAN. Comment down below kung gusto nyo explain or basahin na lang nyo sa Google. Tapos VLAN. Ayan. Okay, so dahil medyo mahaba yung video natin, stay tuned mga kapitbahay. Ang gagawin natin is mag-create tayo ng VLAN para mapagana natin siya dito sa Cisco natin. Yan yung next video natin. Stay tuned. Kaya ngayon, stable na. Mamaya, makakapag-work na sila. Makakapag-work na rin yung kapitbahay natin. So, full speed muna sila. Kasi nga, wala pa tayong PPPoE, hindi pa natin ililimit. Next video po yun. Kaya stay tuned mga kapitbahay. Maraming salamat. God bless. And sana may natutunan na naman kayo for today's. So, stay tuned para dito sa bagong adventure natin, dito sa bagong nating Microtech router para matutunan naman nyo. Alright, so let's go. Maraming salamat. Peace and thank you so much. Merry Christmas and Happy New Year.